Hi everyone, I am Canida A. Paragas and I am last reporter in this subject. So, my assigned topic is all about the layer of atmosphere. So, bago ang lahat, ipapaliwanag ko muna kung ano nga ba yung atmosphere. So, ang atmosphere, ito yung nakakatulong sa atin sa pamamagitan ng air supply na nalalanghap natin. At tinutulungan tayo or pinoproteksyonan tayo nito para maiwasan yung ultraviolet or UV radiation na sanhi ng araw. So, ang atmosphere ay may 5 layer. First is troposphere, second is stratosphere, and third is mesosphere, and fourth is thermosphere, and the last is exosphere. So, ito yung mga nakapalibot sa Earth natin. So, ang troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. So, bakit nga ba may layered yung atmosphere? So, may layered ang atmosphere kasi nga bawat layer nito ay iba't iba yung temperature nila. So, proceed tayo sa first layer ng atmosphere. So, ang first layer ng atmosphere is troposphere. So, troposphere from the word tropo meaning pagbabago. So, kasi nga dito nangyayari yung weather changes kung maulan ba, maulap ba, masnow ba, or etc. So, yung pagbabago ng weather is dito nangyayari sa first layer ng troposphere. Ang troposphere ay mayroong 7 miles thick and 10 kilometer. So, ganun lang kaliit yung height ni troposphere. And also, ang troposphere contains 78% of air and almost all water vapor. So, nung grading tayo, natalakay natin yung composition ng hangin. So, ang composition ito is 78% ng nitrogen, 21% ng oxygen, and 1% ng argon. So, may trace gases din ito. Ang trace gases, yan yung mga gas na maliban sa nitrogen, oxygen, and argon. So, ang water vapor is mahalaga ito sa formation ng clouds. So, ang water vapor, 99% ng water vapor is matatagpuan dito sa first layer ng atmosphere. Sa troposphere, matatagpuan yung 99% ng formation ng clouds. So, mahalaga itong layer na ito kasi dito nag-absorb ng temperature regulation. So, temperature regulation. So, itong layer na ito kasi yung nag-absorb ng solar energy from the sun. And of course, it is absorbed terminal energy from surface and earth. So, ang concentration ng water vapor is nakadepende rin sa latitudinal position. So, mas concentrational yung yung water vapor dito naman sa equator part ng equator. So, mas concentration yung water vapor dito sa part na ito, and lower lang or hindi masyado concentrational yung water vapor dito sa North Pole and South Pole. And also, ang stratosphere has small amount of carbon dioxide. So, itong carbon dioxide, it is prevent the release of heat from the Earth's surface. So, kapag kasi malamig is mainit sa Earth. And kapag naman umaga is malamig sa Earth. So, pero hindi lahat ng heat ay nagre-release. Natatrack din ito minsan ng greenhouse gases. So, ang temperature ng troposphere is pataas. Sa North Pole man or North
pole or sa equator is same sila ng temperature pataas. So sa poles, ang temperature niya is 0 degrees Celsius to negative 45 degrees Celsius. So pataas 'yun sa polars na temperature 'yun. Sa equator naman is 20 degrees Celsius to negative 75 degrees Celsius. So, yun yung temperature ng equator. Pataas din. So, bakit same ng temperature yung yung pole and equator? So, same sila ng temperature kasi nga is sa taas yung hangin. And ang mabisan sumisipsip ng init is yung sa lupa. So, itong kalagitnaan ng stratosphere and troposphere, ang tawag dito sa side na ito is tropopause. So, yun yung tawag sa kalagitnaan nito. And ang troposphere pala is dito nangyayari yung air turbulence. So, for example nito is yung terminal turbulence. So, dahil sa mga solar heating, mas mainit sa lower part o mas warm yung sa lower part ng troposphere. So, proceed tayo sa next layer ng stratosphere. Ito is stratosphere. So, ang stratosphere from the word strat meaning layered. So, bakit layered? Kasi nga, satisfied na yung hangin dito sa stratosphere. So, walang air turbulence na nangyayari dito sa stratosphere. So, ang stratosphere, it has 22 miles thick and 50 kilometers. So, mula sa 10 kilometer to 50 kilometer, ang tawag na doon is stratosphere. So, ang kapal niya is 22 lang. So, ang temperature naman ng stratosphere is pababa. So, ang temperature niya is negative 51 degrees Celsius to negative 5 degrees Celsius pababa. Kumpara dito sa stratosphere is pataas. Pataas yung temperature niya. So, dahil sa walang air turbulence or no formation of air turbulence or no vertical convection dito sa stratosphere is ang mga jet plane is dito sila lumilipad sa stratosphere kasi nga para maiwasan nila yung air turbulence. So, safety din yung mga nakakarating dito or dumadaan dito or pwede magstay yung mga materials dito ng very long time. So, safe masyado sila sa stratosphere. So, ang stratosphere is very dry and stable. So, bakit dry ang stratosphere? So, dry ito dahil walang vertical convection sa stratosphere and stable yung mga nakakarating sa stratosphere. So, sa part ng stratosphere is, ayon sa mga scientists, is may natagpuan daw na part biography. So, biographer. So, ang part of biographer para sa mga scientists is yun daw yung bacterial life. So, doon lang daw ito natatagpuan dito sa layer ng stratosphere. So, ang tawag dito sa part naman nito is stratopause. And another information sa stratosphere ay mayroon ditong ozone layer. Ang ozone layer, ito yung mahalaga dahil sa oxygen molecules na naa-absorb ng UV radiation. So, ang UV radiation from the sun ay hindi pinapaintulutan ng ozone layer na makarating dito sa Earth. Yun yung purpose ng ozone layer dito sa stratosphere. So, proceed tayo sa ikatlong layer ng stratosphere, atmosphere. So, mesosphere. So, from the word meso, meaning middle. So, bakit sinabi ng mga scientists na middle? Kasi nga siya yung nasa middle part ng atmosphere or
siya yung nasa kalagitnaan ng layered ng atmosphere. So, siya yung pangatlo sa layered na ito. So, ayon sa mga scientists, mahirap daw pag-aralan yung mesosphere. Kaya may mga ibang kwento sa mesosphere na hanggang ngayon is hindi pa masasabi ng mga scientists. So, ang nakuha nilang information, ang mesosphere daw ay 85 kilometer and ang kapal nito is 53 mile thick. So, ang temperature ng mesosphere is negative 90 degrees Celsius or 130 Fahrenheit. So, sabi ng mga scientists is malamig daw dito sa mesosphere. So, dahil malamig sa mesosphere, ang mga meteors is dito nagbo-burn. Kahit malamig sa mesosphere, ay may saktong gas na nagkukos ng friction and heat with meteors. So, dahil doon sa gas na yon na sakto lang na para mabuhay yung mga meteors is doon nagbo-burn up yung mga meteors. So, ayon sa mga scientists is mayroon din daw nabubuong clouds sa mesosphere. So, himala para sa mga scientists na mayroong clouds na nabubuo dito sa mesosphere. Kaya tinawag nila yung clouds na yon ng nucleosens cloud or polar mesosphere clouds. Kasi nga, mataas yung nagagawa ng clouds dito sa mesosphere pero dito lang sa part ng polar. Sa part lang ng poles sila nabubuo. So, kaya sinabi ng mga scientists na kakaiba daw na may nabubuong mga clouds dito sa mesosphere. So, pinag-aralan ulit ng mga scientists para madagdagan pa yung another information nila sa mesosphere. Gumamit sila ng soundtrack para lang mapag-aralan ulit yung mesosphere pero wala talaga. So, bakit mahirap pag-aralan yung mesosphere? Kasi nga hindi dito nakakarating yung mga weather balloon. So, proceed tayo sa fourth layer ng atmosphere. It is the thermosphere. So, ang thermosphere is mayroong 300 miles thick and 700 kilometer. So, ang height ng thermosphere is nakadepende based on solar activity and yung temperature nito is nakadepende rin sa solar activity. So, kapag active yung sun is 500 degrees Celsius yung temperature ng thermosphere. So, kapag katamtaman lang naman yung init is nasa 200 degrees Celsius lang. And also, ang thermosphere has very thin amount of air. And ito rin ay tinatawag ng outer space kasi nga based sa definition ng space, ang space ay nagsisimula just above the mesosphere. Therefore, nagsisimula ito sa thermosphere. And also, ang thermosphere absorb harmful rays from the sun. So, dito sa thermosphere is mayroon ding ditong ionosphere. So, when we see ionosphere, ito yung may maliit na unit ng light energy. So, kumbaga, kung mayroong atom, mayroon din photon. So, ang photon, yun yung may light energy. So, yun yung tinatawag nating ionosphere. So, dito naman sa thermosphere, natatagpuan yung aurora borealis and aurora australis. So, ito yung tinatawag na aurora borealis and aurora australis. So, ito siya. So, ito yung part ng layer ng thermosphere. So, proceed tayo sa exosphere. So, ang exosphere meaning outside. So, ito yung
exosphere natin. Last layer ng atmosphere. So, ang atmosphere is mayroon itong 6,200 miles thick. Ganun talaga kakapal yung yung exosphere natin. And ang height nito is from 700 kilometer to 10,000 kilometer. Yun ay tinatawag ng exosphere. Pero, yung ibang mga scientists, sinasabi nila na ang exosphere is dapat hindi na daw kasama sa layer ng exosphere. Dapat daw nasa thermosphere na daw ito na layer. Pero may mga scientists naman na sinasabi nila na ang exosphere is kasama na daw ito sa layer ng atmosphere. So, ang exosphere, ang temperature nito is negative degree Celsius to 1,700 degrees Celsius. So, ang temperature ng exosphere is apektado sa solar activity. So, meaning kapag magabi, malamig sa part ng exosphere. At kapag umaga naman, mainit dito sa part ng exosphere. And exosphere mostly made up of hydrogen and helium and has very thin amount of air where gas particles can escape out of space. So, meaning, konti lang masyado yung gas sa exosphere. So, napakabihira lang yung collide dito, kumbaga sa mga ibang layer ng atmosphere. And ang mga particles dito or yung mga gases dito is nagtatravel ballistic trajectory. So, they can travel 100 of kilometer before sa ballistic collision. So, dahil sa outermost part ng layer ng atmosphere, hindi na ito apektado sa gravity and mababa na din yung pressure. So, they can escape out of space dito sa exosphere. So, sa exosphere is mayroon ditong ionosphere. So, dito sa layer na ito, yung ionosphere. So, dito sa ionosphere, nilalagay ng mga scientists yung GPS or yung mga satellites. So, ang mga satellites is ito yung nakakatulong sa mga scientists para makabigay ng information kung ano yung weather changes sa dito sa mundo natin. So, kapag maulan or may bagyo or El Nino, nalalaman ng mga scientists dahil sa mga satellites. So, ito yung mga satellites. So, dito nila pinalibot dito yung mga satellites. Dito. Pinalibot na nito. Kasi nga, dito sa part na ito, dito sa nakabilog sa sa earth is walang hangin. Satisfied yung mga satellites. So, walang sagabal kapag dito nila nilalagay yung o pinapalibot yung mga satellites. So, nakakatulong sa mga mahihirap kasi nga nalalaman nila na kung ano yung itatanim nila kasi pwede silang magtanim ng mais kung sakto lang yung ulan. So, nalalaman ng mga farmer kung pwede ba silang magtanim or hindi kasi nga malalaman nila kung may bagyo or wala. So, dahil sa mga satellites, nakakatulong ito sa mga scientists. Nasasabi nila na kapag kapag maglindol is nalalaman ng mga scientists dahil nga sa mga satellites. Yun yung kinahalagaan ng exosphere dito sa ionosphere part ng exosphere dahil na satisfied dito yung mga satellites. So, that's all and thank you. And this is when the